18 taon na ang nakalipas, isang higanteng tore ang lumitaw at mga halimaw ang bumuhos upang sirain ang lahat. Noong akala na ng lahat na tapos na ang sangkatauhan, may ilang tao ang nakatuklas ng mga kapangyarihan at naging mga manlalaro. Ngayon sila na ang huling pag-asa ng lahat at naging mga alamat na rin sila. Sa mundong ito, may isang karaniwang tao na hindi nakakuha ng pagkakataong maging manlalaro. Dumaan siya sa opisina ng guild, nahuli na naman tulad ng dati, nag-iwan ng kaunting pagkain at umalis. Sa kanyang pagbalik, napansin niya ang isang poster ng isang batang manlalaro mula sa Korea na mukhang makapangyarihan at kahanga-hanga. Hindi niya mapigil ang tumitig, nararamdaman ang halo ng paghanga at inggit. Maaaring mag-cast ng magic ang mga manlalaro at labanan ang mga halimaw. Parang nabubuhay sila sa isang pantasya. Sobrang abala siya sa kanyang mga iniisip na hindi niya man lang napansin na naging berde na ang traffic light. Matapos ang mahabang araw, umuwi siya at sinuri ang kahon ng sulat. Tulad ng dati, bills at mga abiso lang ang laman, walang espesyal na liham. Humihikbi siya, alam niyang hindi siya dapat umasa ng iba pa. Pagpasok niya, sinalubong siya ng kanyang kapatid na si Eugene na may malaking ngiti. Tinanong niya kung bakit gising pa siya at ipinaliwanag niyang tinatapos lang niya ang ilang takdang aralin. Nagtataka siya kung tulog na ang kanilang ina at iminungkahi na bigyan ito ng masahe. Umiti si Eugene at kumuha ng tsokolate, pinagtataka siya sa isang maligayang pagbati ng kaarawan. Tinanong niya kung ginastos niya ang pera para sa damit, pero tumawa lang siya, sinabing sapat na ang mayroon siya at kakainin na lang niya ang cake kung ayaw niya dahil galing ito sa isang magandang bakery. Sa kabila ng kanyang mga luma at kupas na damit, mukhang labis na nalulungkot si Kim para mapansin ito. Pinapadaan niya ang kanyang ulo at pinasalamatan siya para sa cake. Tumatawa siya at pinaaalalahanan siyang tingnan ang liham bago sila kumain. Habang tinitingnan niya ng mabuti, nakakita siya ng liham na nag-aanyaya sa kanya sa Korean Players Association. Nagtigilan siya sandali habang unti-unting pumapasok sa isip niya ang lahat. Eugene ay mahigpit na niyakap siya at sinabi niyang gusto niyang sorpresahin siya. Punong-puno ng pananabik, sumulyap siya sa silid ng kanyang ina at nakaramdam ng matinding pagnanais na baguhin ang kanilang buhay para sa mas mabuti. Kinabukasan, nakatayo si Kim sa harap ng mataas na gusali ng asosasyon, sinusubukang kalmeyan ang kanyang nerbiyos. Pagkapasok niya, ipinakita ng isang empleyado kung paano ma-access ang kanyang status window. Ang kanyang pangalan at level 1 ay lumalabas, pero ang kanyang mga natatanging kakayahan ay mga tandang pananong lamang. Mukhang nalilito siya at tinatanong kung bakit ganoon. Sinabi ng empleyado sa kanya na hindi pa nailalabas ang mga kakayahang iyon. Ang isip na iyon ay nagpapalakas sa kanya habang nagtataka kung mayroon siyang espesyal na bagay sa loob niya. Bigla siyang nakarinig ng tinig na tumatawag sa kanya. Si Yu Suk-woo, ang sobrang sikat na manlalaro na ang mukha ay nakadikit sa lahat ng mga poster. Nag-alok si Suk-woo na siya mismo ang maggagabay kay Kim papasok, at halos hindi siya makapaniwala. Ang empleyado ay mukhang nag-aalangan at binanggit na labag ito sa mga patakaran, pero sa huli ay sumuko siya dahil hindi niya kayang tumanggi. Sa pasukan ng tore, pinangunahan ni Suk-woo si Kim sa pamamagitan ng portal. Sa loob, natagpuan nila ang isang malaking pulutong ng mga goblin. Tinanong ni Kim kung normal ba iyon, at ipinaliwanag ni Suk-woo na minsang nagtitipon ang mga halimaw ng ganito. Sa halip na maging abala, binibigyan nito si Kim ng pagkakataong matutunan ang mga batayan. Ipinaliwanag niya ang goblin test, kung saan ang isang manlalaro ay kailangang patumbahin ang 100 goblin nang walang paggamit ng mga kasanayan. Pagkatapos, bigla siyang sumugod, pinapalo ang mga ito na parang wala lang. Binanggit niya na kung mayroong gumugugol ng 4 hanggang 5 oras, sila ay maayos. 2 hanggang 3 oras ay nangangahulugang A-rank sila. Ang mga tunay na powerhouse ay kayang tapusin ito sa loob ng 1 oras, habang ang mga may espesyal na kakayahan ay maaaring matapos ito sa loob lamang ng 10 minuto. Totally amazed si Kim sa kanyang nasasaksihan. Hindi lang basta salita si Suk-woo, gawa rin siya. Kumilos siya ng napakabilis at pinabagsak ang goblin pagkatapos ng goblin. Nawala na niya ang lahat ng mga ito sa loob lamang ng 47 segundo nang hamupa ang alikabok.
Nabigla si Kim nang malaman niyang karaniwang umaabot ng 1 oras ang mga top player para mapatay ang isang goblin, at 10 minuto lang para sa mga units. Pero nagawa ni Suku ito sa loob ng wala pang 1 minuto. Nakita ang pagkalito ni Kim, ipinaliwanag ni Suku na ang mga natatanging kakayahan ay nagpapahintulot sa mga manlalaro na matutunan ang mga bagay sa loob ng ilang buwan na aabutin ng mga karaniwang tao ng maraming taon. Habang nagtatapos na sila, tinanong ni Suku kung narinig na ni Kim ang tungkol sa Angela Guild, na kilala sa mga batang rankers nito. Ibinahagi niya ang kanyang pangarap na makabuo ng mas mahusay na guild kasama ang pinakamahusay na mga manlalaro, lalo na ang mga may natatanging kakayahan. Bago siya umalis, pinakawalan niya ang huling goblin at sinabi kay Kim na panahon na para sa kanyang unang tunay na laban. Ang goblin ay sumugod sa kanya, nakataas ang palakol, habang si Kim ay handang magukit ng kanyang sariling landas gamit ang kanyang espada. Lumipas ang 5 taon, at isang espada ang humahampas sa hangin habang ang isang goblin ay tumatalon pabalik sa takot. Nakatayo si Kim sa kanyang pwesto, humihingal. Hindi kalayuan, may isang lalaking may kulot na buhok at isa pang naka-armor na nag-uusap tungkol sa kung paano muling sumisikat ang 100 Goblin Challenge. Binuksan ni Kim ang kanyang status window at sinampal ang lupa sa inis dahil, sa kabila ng pagkakaroon ng mga natatanging kakayahan, umaabot pa rin siya ng mahigit 1 oras para mapatay ang isang goblin. Nakaimbitahan siya sa asosasyon ni Kim noong 18 siya, pero ang kanyang antas ay nakatigil sa isa sa loob ng 5 taon. Ang eksena ay lumipat sa isang gubat na may katawan ng goblin na nahati ng paalang. Pinuri ni Kim ang grupo para sa kanilang pagsisikap at tinanong kung may umangat sa level. Isang lalaki ang ngumiti at sinabi niyang umangat siya pagkatapos ng ilang kills lang. Tumatawa si Kim, sinasabing mabilis ang pag-level sa simula, at nangangako silang aabot sila sa ikalawang palapag bukas. Bago siya umalis, pinaalalahanan niya silang magkita sa pasukan sa umaga. Habang naglalakad palayo si Kim, may nagtanong kung sikat siya. May isa pang tao na nagbanggit tungkol sa mga tsismis tungkol sa kanyang espesyal na kakayahan. Tumingin ang leader sa isang nagniningning na bato mula sa isang goblin at sinabi, kung totoo yun, hindi sana si Kim ay naipit sa ika-unang palapag, nasa huling ranggo, at nagtatrabaho bilang isang gabay. Nagtataka ang brunette kung mayroon bang mga ranggo na mas mababa pa sa dalawa. Ipinaliwanag ng leader na hindi ranker si Kim pero patuloy pa rin ang mga chismis. Kilalang kilala siya bilang taong hindi makapag-level up. Nagtatago si Kim sa isang lugar kung saan nagkikita-kita ang ilang mga manlalaro. Alam niyang may lilito na goblin malapit, kaya naghahanda siya gamit ang kanyang espada. Una siyang sumugod pero iniiwasan ng goblin ang kanyang atake gamit ang isang panggulong kawayan. Kahit ang mga mahihinang goblin ay maaaring maging sakit ng ulo para sa isang level 1 na manlalaro. Matapos ang mahabang laban, nakuha rin ni Kim ito. Naglalakad si Kim sa departamento ng guild sa paglubog ng araw, binibilang ang kanyang mga gastos. Wala na siyang natira pagkatapos ibenta ang kristal at kumuha ng ilang potion. Humihikbi siya sa inis. Bumukas ang pinto ng opisina, at lumabas si Tayo na mukhang tense. Tinanong ni Kim kung tapos na siya, at tahimik na tumango lang si Tayo. Sa loob, tinanong ni Kim si Tae-sok kung ano ang nangyayari. Iwasan ang pakikipag-eye contact, binanggit ni Tae-sok na si Tayo ang papalit sa squad ni Kim simula bukas. Nang magtanong si Kim tungkol dito, ipinaliwanag ni Tae-sok na ito ay dahil sa mga chismis sa paligid ng koponan. Bago makasagot si Kim, may nag-anunsyo na ang Angel Guild ay umabot na sa ika-75 palapag. Pinag-uusapan ng host ang layunin ni Angela na sakupin ang pinakamataas na palapag. Isang malaking despedida ang nakatakdang mangyari bukas, at ang lungsod ay puno ng kasabikan. Pansin ni Kim na ang mga tao ay iniidolo ang mga manlalaro na parang sila ay espesyal, kahit na sila ay mga karaniwang tao lamang. Sumang-ayon si Tae-sok, sinabing kahit sino ay maaaring maging isa. Tahimik si Kim habang lumilipat ang balita sa isang breaking report tungkol sa isang S-rank gate sa Estados Unidos. Ang gobyerno ay humihingi ng tulong mula sa Korea na may malaking gantimpala sa linya. Halos walang reaksyon si Kim. Naging itim ang screen, at si Tae-sok, na mukhang inis, ay nagtanong kung bakit ito pinatay. Ibinigay niya kay Kim ang kanyang sweldo at pinuri siya sa kanyang trabaho.
Binanggit niya na mukhang may kasalanan si Tayo kahit na nagpapanggap siyang matigas. Pinapakalma siya ni Kim na walang kailangan na paghingi ng tawad. Pagkatapos, tinanong ni Tae-suk kung pwede bang pumasok ng maaga si Kim para sa susunod niyang shift. Mamaya, nakatagpo si Kim ng pinsan ni Suk-woo, si Sun Pil, sa pasukan. Nahuli siya nito sa hindi inaasahang pagkakataon at nagbalik ng magagandang alaala kay Suk-woo. Ipinakilala ng gabay ang crew, at mainit na binati siya nina Jaewon, Sung-woo, at Hanyul. Sinabi ni Kim sa lahat na mayroon silang 5 araw upang linisin ang training floor at itinuro ang landas sa gubat, kung saan matututuhan nila ang mga batayan. Pagdating ng takip silim, natatapos ang pagsasanay at nagpapahinga ang koponan. Nagluluto si Kim ng sabaw na karne habang ang iba ay nag-aayos ng kampo. Tinanong ni Jaewon kung magbabago ba ang antas ni Kim. Sinubukan siyang pigilan ni Sun Pil pero sinabi ni Kim na maaari silang magtanong ng kahit ano. Nag-usap sila tungkol sa kung gaano kadali ang laban. Binanggit ni Kim na ang mga goblin sa unang palapag ay medyo mahina at madaling hanapin. Ang training floor ay isang simpleng warm-up lang para sa tunay na laban, at kung mananatili silang alerto, magiging maayos sila. Pinapaalalahanan niya sila tungkol sa mas malalakas na halimaw na nagbabantay sa bawat palapag. Yung mga iyon ay talagang mahirap, kahit para sa mga guild, pero nagbibigay sila ng magagandang gantimpala. Si Hanyul at Sun Pil ay mukhang kinakabahan, pero sinisiguro ni Kim na ang mga laban sa mga tagapagbantay ay bihira at kayang harapin sa tamang plano. Habang lumalalim ang gabi sa ika-4 na palapag, isang berdeng orc ang nakitang tumatakbo ng ligaw sa gitna ng mga patay na puno. Nadapa ito sa isang bato at bumagsak. May isa pang orc na dumaan at brutal na pinatay ito. Ang bantay na orc ay nagsimulang ngumunguya sa katawan nito. Sa ikalawang araw ng pagsasanay, nakipaglaban ang squad sa ilang malalaki ngunit mababagal na mga halimaw sa ikalawang palapag, na nagpadali ng kaunti sa mga bagay-bagay. Sa ikatlong araw, nagiging magulo ang lahat dahil sa mga goblin at orc na nasa paligid. Hindi talaga sila makapag-team up, at nagkagulo nang may naghagis ng bato sa isang orc. Sa totoo lang, bahagi ito ng plano ni Kim. Ang squad ay nananatili sa likod at pinapanood ang kaguluhan na nagaganap, nagle-level up ng walang masyadong panganib. Nagsisimula nang makita ni Sun Pil kung bakit sobrang nagtitiwala si Suk-woo kay Kim. Kinagabihan, nakita ni Sun Pil si Hanyul na nagsusulat sa kanyang tala-arawan. Iniisip niya kung anong klase ang mapapasukan niya, at sinubukan ni Sun Pil na sagutin siya habang nagmumumog, na ikinatuwa ng lahat. Nagpahinga sila para sa gabi, alam nilang isang araw na lang bago nila maabot ang ika-5 palapag. Samantala, hindi maiwasan ng ating bayani na isipin ang mga hamon na naghihintay sa kanila doon.